blockbuster baka mo. Ito blockbuster palagi. Sa House of Representatives, where a third impeachment complaint has been filed against Vice President Sara Duterte. At nagkaroon din ng isa pang botohan. Okay, para paliwanag sa atin kung sino-sino mga nag-file na yon at kung ano ang mangyayari. Ano nangyayari? Kasama po natin si Marian Enriquez, ang Newswire correspondent ng House of Representatives. Maan, sino-sino itong mga grupo at sino ang nag-endorse ng third impeachment against the Vice President? Yes, Lurid, pasado alas 12 nga ng tanghali nang dumating yung ikatlong grupong naghain ng impeachment complaint laban kay Vice President Sara Duterte. Yung mga complainant pinangunahan ng mga pari mula nga sa Caloocan at grupo ng mga abogado at ayon nga doon sa grupong to, ito yung third group din na kumaalala po ninyo na naghain ng impeachment complaint laban kay VP Sara noong December 2024. Tulad nga ng dalawang naunang impeachment complaints, culpable violation of the Constitution, betrayal of public trust, bribery, and other high crimes yung mga grounds for impeachment na binigyang diin dun sa reklamo dahil nga po yan sa umunoy plunder at malversation mula sa maanumalyang paggasta ng nasa 612.5 million pesos na confidential funds ng Office of the Vice President at ng DepEd sa ilalim ni VP Sara. Kasama rin po sa kanilang reklamo yung testimonya ng umunoy bagman ni VP Sara na si Ramil Madriaga. Nanindigan nga yung mga complainant na malakas yung kanilang mga hawak na ebidensya laban dun sa bise. Yung nag-endorso po na ikatlong reklamong ito kanina nga alas 12 nga ay si ML Party List Representative Leila De Lima. Nauna na rin inendorso ni De Lima yung ikalawang reklamo kasama nga si Akbayan Party List Representative Percy Sendanya. Wala namang rules na pinagbabawal yung pag-endorso muli ng panibagong reklamo at kumbinsido si De Lima na mas improved version pang araw ito, itong reklamong ito kumpara doon sa, kung maalala po ninyo, yung ika-apat impeachment complaint o yung nirefer o transmit doon sa Senado po noong nakaraang taon. At abangan na lang natin kung kailan nga ito i-refer sa House Committee on Justice kasi meron lamang 10 session days para include nga ni Speaker Bogie D yung impeachment complaint sa order of business at 3 session days naman para ma-refer sa House Committee on Justice. Kung yung usapin naman nung binanggit nyo nga kanina, binasura na yung tuluyan na nga binasura pinagtibay ng House Committee on Justice yung pagbabasura sa dalawang impeachment complaints laban naman kay Pangulong Bongbong Marcos. Sa botong 36 na pabor, 4 ang tumutol, inaprubahan na nga yung committee report na insufficient in substance yung mga reklamong impeachment laban sa Pangulo. Ayon kay House Committee on Justice Chairperson Jervy Luisto, tatransmit na nila yung kanilang report ngayong araw sa Rules Committee. Depende pa kung kailan ito may sasalang sa order of business para pagbotohan sa plenaryo. Kung aprobahan ng mayorya, i-archive na yung impeachment at sa January 27, 2027 na maaaring may maghain muli ng impeachment laban kay PBBM alinsunod nga dun sa 1-year bar rule sa konstitusyon. Pero kung may 1/3 o higit 105 na botong hindi pa pabor doon sa pagbasura, ibig sabihin pwede po ito mabaliktad at ibalik nga yung reklamo sa House Justice Committee. Kakailanganin gumawa ng articles of impeachment at saka isasalang muli sa plenaryo. Samantala, doon sa naging botohan nga rin kanina, medyo nagkaroon pa ng mga pagtatalo dahil yung ilang mga kongresista doon gusto pa nga ipilit din talaga na naninindigan sila na sufficient in substance yung ikalawang reklamo inihain na ng bayan at makabayan. Yun muna yung latest. Balik sa inyo. O paglilinaw lang baka maraming nalilito. Baka magsabi na, di ba nagbotohan na nung last week? Ba't may botohan ulit? Ito yung ang voting na nangyari ay kung tatanggapin ba yung committee report o hindi. Diba, Maan? Tama ka, Lord. Yung committee report and yung attached resolution po, yung pinagbotohan ngayong araw. Ibig sabihin po, pinagtibay lang nila, yung naging botohan na insufficient in substance po, yung dalawang reklamo ng pinagbotohan last week. So, it's all about the committee report na itatransmit nila sa plenary po. Yun yung pinagbotohan ngayong araw. I think there were just some terms na bini-breakdown pa kasi kanina. 4 lang ang tumutol, Tama, Maan, 4 ba? Tama ka dyan, Lord, sa boto nga 36 at 4 ang tumutol. 36 favor for yung against. At kasama dyan si Congressman Egay Irice at ilang miyembro ng Makabayan Bloc. Pero in theory, if they, pag nakakuha, tama ba, may pagkakataon na i-overturn yan kung ilang porsyento ng buong House membership ang bumoto? 1/3 ba? Tama? Yes, Lord. Imagine 1/3 lamang yung kailangang boto at pag
may higit 105, yun yung one-third ng mga kongresista. May higit 105 lang na boto, pwede nang ma-overturn yung ruling. Pwede nga pong ibalik itong reklamo sa House Committee on Justice at doon gagawa na po sila ng articles of impeachment. Okay. Uusad, kumbaga, yung impeachment proceedings laban sa Pangulo. Maan, mabalik ako dun sa usapin ng impeachment case or yung complaint against Vice President Sara Duterte. May balita ka ba if those 3 impeachment complaints will be consolidated at may nadidinig-dinig ka ba dyan kung meron pang paparating na iba? As to will it be consolidated, actually usually what happened po noong nangyari sa BBBM impeachment complaints, ganun din ang yung gagawin nila kung sa Committee on Justice mare-refer. Please take note na wala pang referral sa House Committee on Justice. So meron pang pwedeng mga mangyari. May mga nagsasabi na baka, possible pa yung may 1/3, yun yung fast track mode. Pero sa naririnig natin, parang walang umuusad na ganun or walang gumagalaw, kumbaga. Pero ang malinaw po, hihintayin pa muna natin kailan mare-refer ito sa House Committee on Justice, yung mga impeachment complaints. May 10 session days si Speaker D para i-refer ito sa order of business and then 3 session days naman para ma-refer sa Committee on Justice. Once referred sa Committee on Justice, dun lang po deemed initiated yung reklamo. Ibig sabihin, dun pa lang po mag-uumpisa yung impeachment laban sa bise at mag-uumpisa na yung 1-year bar rule laban po sa bise. Okay. We appreciate your report. Ang ating News 5 correspondent sa House, si Marian Enriquez, reporting from the House of Representatives in Quezon City.